Magandang gabi po sa inyong lahat at happy midweek po. Ang atin pong leksyon na pag-aaralan ngayong gabi ay may kinalaman sa pagtalima sa pamamagitan ni Jesus. Nasubukan niyo na po ba na kayo ay tanungin kung paano mo pinaniniwalaan ang bawat salita ng Diyos sa Biblia? Sa kasaysayan po dito sa atin pong leksyon ay meron pong mga nagtanong ng mga estudyante sa isang Chinese missionary na si Hudson Taylor. Ang sabi po ng mga estudyante, paano mo pinaniniwalaan ang bawat salita sa Biblia? At ang sagot po ni Taylor, kung nais niyong magbiyahe patungo sa isang lugar, sakay ng tren ay gagamitin nyo dapat ang tala-orasan ng riles. Bubuksan mo ito para malaman mo ang schedule ng pag-alis ng riles o ng tren. At kung matagpuan mo na ang tren ay aalis ng ganap na 7:00 ng umaga, kinabukasan dapat nandun ka na rin bago mag 7:00 ng umaga. At ang mga iba pang katanungan mo ay hindi mo na maitatanong pa sapagkat nakita mo na kung anong oras ang alis ng tren. At makikita mo doon sa ganap na 7:00 na ang tren ay naghihintay at handa ng umalis. Tulad ng paggamit ng tala-orasan ng riles, ito ang aking ginawa, ang sabi ni Taylor. Ang Biblia, ang mga kautusan, ang mga nakasulat dito ay aking sinunod sa loob ng 50 mga taon. At sabi niya, aking naranasan ang mga tagubilin na naging tama sa aking mahabang buhay at sa gitna ng sandaang nakamamatay na mga panganib. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat po ng mga hindi magagandang nangyari sa kanya, ito ay napagtagumpayan ni Taylor. Halimbawa, ang sabi niya, kapag sinabi ng Biblia na dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Ito ay mababasa natin sa Mateo 6:33. Ang sabi ni Taylor, sinunod ko ang direktiba at kailanman hindi ako nabigo. Sa anumang mapanganib na mga sitwasyon, ito ay aking napagtagumpayan. Kaya sabi niya sa mga estudyante, kung ito ay gagawin ninyo, katulad ng tagubilin sa Biblia, kayo rin ay magkakaroon ng katulad ng aking mga naging karanasan, kayo rin ay magtatagumpay. Kaya mga kapatid, isang leksyon po ito sa ating lahat na kapag tayo po ay sumunod sa mga salita ng Panginoon na nakatala sa Biblia, hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo po ay magiging ligtas at tayo ay mas magiging malapit sa ating Panginoon. Sa anong paraan po tinawag ng Panginoon ang kanyang mga ministro? Ito po ay mababasa natin sa mga taga-Roma 1 verse 5. Ang sabi po dito na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang Biblia at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kaniyang pangalan. Dito po, kapag tayo ay susunod sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo po ay magiging matagumpay sa pagsunod sa kanyang pagkatawag. Tayo po ay magiging matagumpay na magiging ministro ng ating Panginoon at dadalhin natin ang kanyang pangalan upang
Ipabalita ito sa ibang mga tao, dalhin ito sa ibang mga lugar, ipakilala ang kanyang pangalan sa atin pong mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga mahal sa buhay. Ang tanong po, paano mangyayari ang pagtalima sa pananampalataya? Dito po mababasa naman natin sa mga sa Roma 16 verses 25 to 27. Ang sabi po, at ngayon sa Kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So verse 26, datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo na sumasa kaniya ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. So tayo po pala, mangyayari ang ating pagsunod sa pananampalataya kung tayo ay susunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Maging masunurin tayo sa ipinag-uutos ng Diyos na mababasa po natin dito sa kanyang mga salita na nasa Biblia. Katulad po ng mga nangyari sa kanyang mga alagad na tinawagan ng Diyos, sila po ay sumunod at sumunod sa pananampalataya at sila ay naging matagumpay na mga apostol ng atin pong Panginoon. Ang mga talatang ito ay atin pong binasa ay nagpapaliwanag na ang hiwaga ay nahayag para sa isang tiyak na layunin at ito ay ang itaas ang pagtalima sa atin pong mga pananampalataya. Sapagkat kung hindi po tayo din magbabasa ng Biblia, hindi natin mababasa ang kanyang mga salita, paano natin palalaguin? Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Paano tayo lalago sa atin pong mga pananampalataya? Dito naman sa Colossus 1:27, basahin po natin. Colossus 1 verse 27, na ang wika po dito na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Sapagkat ang laman ng Biblia ay ang ating Panginoon, si Hesukristo. At kung ito po ay ating babasahin, mas makikilala natin ang Panginoon, mas magiging malalim ang ating mga pananampalataya. At dito po maitataas natin ang kalwalhatian ng Panginoon. Maitataas natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang hiwaga ay walang iba kundi si Kristo pa rin. Si Kristo na nasa atin. At ang resulta kapag tayo po ay tumalima sa pananampalataya, makakamit natin si Kristo. Kung sino man ay nasa kay Kristo, sila'y bagong mga nilalang, at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. 2 Corinthians 5:17. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay kay Kristo kapag siya ay nasa atin.
Maari ba nating matuklasan ito sa pamamagitan ng tiyak na pagbabago ng ating ugali? Ang pagtalima sa pananampalataya ay nakamit sa pamamagitan ni Kristo na nasa atin. At ayon po sa Efeso 3:19, ito po ay isa pang talata na naglalarawan nitong bagong buhay. Ang sabi po, upang kayo'y mga puno ng lahat ng kapunuan ng Diyos. Kapag sinabi pong nasa atin ang Panginoon, hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi hahayaan natin na ang Panginoon ang siyang mabuhay sa atin. Ang Panginoon ang siyang ating susundin ang kanyang kalooban at siya ang maghahari sa atin. Pupuspusin tayo ng banal na spirito. So ang tanong kanina, nababago po ba yung atin pong mga pag-uugali? Siyempre, ang sabi po dito, hindi na tayo. Hindi na yung gusto natin. Hindi na yung atin pong sarili ang nasusunod. Hindi na po yung dating magagalitin, hindi na po yung dating maramot, mainggitin ang makikita sa atin, kundi ang makikita na po sa atin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nandiyan na po ang pagiging mapagbigay, masayahin, mapagmahal, meron po tayong pananampalataya at ang mga karakter ng Panginoon, ito po ang magre-reflect na sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang magkaroon ng isang matatag na pundasyon para sa ating buhay. May isa pong karanasan ang naitala dito sa ating leksyon, isang makatang Aleman na si Matthias Claudius ay sumulat. Ang sabi po niya sa kanyang sinulat, kailangan ng tao ang isang matatag na angkla, isang bagay na hindi aasa sa kanya, kundi sa halip, ang angkla na ito ay maaari niyang asahan, maaari niyang sandalan. At sa panahon ngayon, marami pong mga tao ang nagdurusa sa ilalim ng pagkabalisang emosyonal, yamang sila ay wala pong matatag na pundasyon na dulot ng kakulangan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya, na yung pundasyon pong ito ay hindi hindi matutumba, hindi po masisira, kundi ito po ay mananatiling matatag kapag tayo po ay nangihina, mapangahawakan natin ang pundasyon ng pananampalataya natin. At sa pamamagitan ng isang malapit na relasyon sa Diyos, ibig ng Diyos na bigyan tayo ng matatag na pundasyon na nakabase dito po sa kanyang salita, sa Biblia. Kaya napakahalaga na tayo po ay magbasa, mag-aral ng Biblia sapagkat ito ang pundasyon. Hindi po tayo basta-basta maloloko, hindi tayo basta-basta mapapaniwala ng mga kaaway. Hindi niya tayo maaring linlangin sapagkat alam natin kung ano ang mga sinasabi ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang matatag na pundasyon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Ito po ay matatagpuan lamang natin dito sa Biblia. Yan ang pundasyon ng ating pananampalataya para po sa ating buhay. Saan natin maaring matagpuan ang pinakamahusay na mga pamantayan para sa ating buhay?
Sino po ba ang nag-akda ng pamantayan? Sino ang maaring magdikta sa atin? Sino ang maaring makatiyak kung ano ang matuwid, kung ano ang makakabuti sa atin? Ang Biblia po ay nag-aalok sa atin ng isang maliwanag na kasagutan at ito po ay mababasa natin sa mga awit 99 verse 4. Mga awit 99 verse 4. Tingnan po natin ang sinasabi ng mga awit 99 verse 4. Ang sabi po dito, ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan. Ikaw ay nagtatatag ng karampatan. Ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Hakob. Ang tinutukoy po dito ni Haring David ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran. At sa mga awit 111 verses 7 and 8 ay dinagdag na ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay na natatatag magpakailanman, mangyayari sa katotohanan at katuwiran. Alam natin mga kapatid na ang Diyos ang siyang lumalang sa atin. Siya ang nagpasya kung ano ang matuwid, kung ano ang pamantayan, kung ano ang patakaran. Siya ang nag-set ng standard sapagkat siya ang perpekto. Siya yung creator natin, ang dakilang may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya lamang ang may karapatan na mag-set ng standard at wala na pong iba. Ang Diyos lamang ang marunong ng lahat ng bagay at matalino sa lahat. Kaya siya po ang nagtakda ng pamantayan at ang pamantayan ng Diyos ay ito po, dito, makikita lamang sa Biblia. Siya ang pinanggagalingan ng pag-ibig, katotohanan, katuwaan, at katarungan. Dahil sa kaniyang kahangahangang katangian, sa kaniyang walang katapusang abilidad at walang hanggang karunungan, ang Diyos ay may kakayahang maglatag ng mga alituntunin ng may kahustuhan para sa mga anghel, para sa mga nakatira sa ibang mundo, sa sangkatauhan, maging sa mga hayop at sa lahat ng bagay. Ang mapagmahal na mandalalang ay naglikha ng pinakasang-ayon na mga kondisyon para sa mga buhay na katulad natin. Hindi lamang nila ginawa ito kasama ang batas ng kalikasan. Halimbawa ay ang palagian sa mundong ito, ang distansya mula sa araw at buwan, ang paglalagay sa lugar ng aksis ng mundo. Ngunit gayon din ay inilatag ng Diyos ang mga batas sa kaligayahan ng sangkatauhan sa wasto at mabuting aral na pamamaraan. Ang ating mapagmahal na amang nasa langit ay itinatag ang kahangahangang mga alituntunin para sa atin. At nais nating ingatan ang kaisipang ito sa ating mga pag-isip habang ating tinatalakay ang mga kakaibang pangyayari sa katapusan ng panahon, ang dakilang pagkalito na may kinalaman sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, nais idiin ang ating leksyon na dapat tayo ay tumalima, sumunod, at tayo po ay makakasunod lamang sa pamamagitan ni Jesus. Basahin po natin ang kanyang salita na naririto sa Biblia. At hinding-hindi po tayo kailanman maililigaw ng landas. Hinding-hindi tayo kailanman malilito o madadaya.
At sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos, ng malalim na relasyon sa Kanya, na habang tayo po ay naghihintay sa ikanyang ikalawang pagdating, tayo po ay magre-reflect ng karakter ng Panginoon at dadalhin din natin ang kanyang salita sa ibang mga tao. Ibabahagi natin ito at ipapakilala ang atin pong Panginoon sa iba. Muli po magandang gabi at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.